Yo, magandang gabi. Dito naman tayo sa bagong episode. Episode 10 pa lang. 10. Oo. Wala Yeah. yung ano natin eh. Puro putol yung nakaraan natin eh. Ay, oo nga pala, wala pala ako. O di, okay nga eh. Akala Isa ko nga lang pang yung eight nagamit pa ko lang. dun eh. Eh, Oo, kasi di ba putol-putol yun. ayaw Tapos nga. bigla namamatay yung Akala ko Yung pang camera. eight pala ako. Andito pala tayo sa paborito niyong podcast. Lahat pwede. Saan yung pwede? What's up? Kaya yung pwede, lahat. Yun, dito nga pala. Kuya Choy. PSI. Jap. Dale. What's up? Number 1 podcast sa aming hood. At number 1 podcast sa hood nyo sa susunod. Yun. Magandang Yun. gabi. Salamat sa mga sa mga sumusuporta, sumusubaybay. Sa mga May mga nanonood na sa atin. Kaya nga eh. Sa mga namin wala eh. nakaka-appreciate, solid sa inyo. Akala namin kami lang yung nanonood. Ulit lang naman. Pinapanood lang namin to tapos naka-auto replay eh para dumami yung views. Yun, salamat sa mga nagtatanong sa NGL natin. Kahit pa paano nare-recognize yung yung link. May mga nagtatanong naman. Tuloy-tuloy nyo lang. Tara G. Game. May nagtanong sa NGL kanina lang to natanggap namin. Shoutout sa nagtanong na to. Brother, anong advice mo sa akin 20 years old na mag-uumpisa pa lang? Anong views mo sa mga college dropouts? Any tips para magustuhan ng mga babae? Damn, bigat yun. Baka siya rin yung nagtanong ng kung top o bottom. Ay hindi mo, lalaki naman siguro to, no? Ay medyo mahaba yung yung tanong ni tropa, no? 3 yun eh. So, Ito, i-drop namin to by this weekend. Marami-rami ang para sa'yo. Natin, i-breakdown natin into 3 episodes para para full pack. susulitin namin yung comment Tungkol mo. lang sa'yo, para sa'yo talaga to, pre. Yun. Yun. Una nating siguro tanongin, yung 20 years old na mag-uumpisa lang, ano daw yung pwedeng advice? Mag-uumpisa saan? Ayun nga eh. Yun nga Mag-uumpisa saan? Basta, Nakakabayo. Baka sa life lang, anong magandang oo. strat? Kasi pagpasok ng 20, iba na yung doon. Strat na may tira ka na daw. Ano bang ganap pag 20? Siguro, iba kasi yung 20 nila sa 20 natin eh. So, ano yung tingin mong 20 nila ngayon? Or i-share mo lang din siguro yung kung anong ginagawa mong 20 ka. Parang na. Kasi for sure 20 yun ako. Baluga. Baluga ka pa nun. Saan ba ako nun? College? Oo, college na ako nun. Sa STI. Malamang itong sinasabi niya kasi nasa Haslinira yan. So, anong tingin mong parang advice sa kanya na gawin? Kumbaga, siguro mo na lang. I-fast forward mo nung nag-hustle ka. Oo. Siguro kung 20 ka Stop, tapos commercial. Sige, bakit G. ganun? Parang may biglang Sino yun? Game. So yun, kung 20 ka tapos balak mo mag-hustle, siguro kung ano man yung hustle na naiisip mo, kung sa tingin mo mag-ano ka dyan, yan yung magiging stepping stone mo para matuto ng maraming bagay. Simulan mo, yun yung advice ko sa'yo, simulan mo agad. Huwag mong hayaan na anong tawag doon? Mag-hold back ka dyan sa kung ano mang opportunity yung yung naiisip mo. Kasi once na mag-hold back ka or ipagsantabi mo, tama ba? Isantabi or ipagsantabi? Isantabi, yun. Pag once na isinantabi mo yung bagay na yan, mahirap na yan balikan. Kasi based on my experience, ganun. Meron akong opportunity na nag-hold back ako kasi natakot ako na baka walang patunguhan. Pag-fail. Pwede Ibig ba? sabihin, hindi, kapag may opportunity ka nakikita noon, hindi mo agad siya kinakagat. Oo. Lagi kang nagda-doubt. Lalo na yung sa age na 20, kakapasok mo lang nung age na yun. Kasi yan yung age na parang kakamulat mo lang sa mundo, sa realidad ba. Kasi nung mga 19 mo, mga teenager years mo, yan
Happy lang. Happy lang. Kumbaga kung ano yung makikita mo, iniisip mo yun na yun, di ba? Di Pero mo pag na pinapalalim pa pero pagpasok mo ng 20 magugulat ka, ganito pala 'to. Ganun pala yung matatanda. Oo, totoo pala yung sinasabi nilang matulog ako sa hapon. Kasi pagdating ng hustle, hindi na uso Hindi yung ka nga tulog. patutulugin nun, eh. Kulang ang 24 hours. So yun, ang para sa'kin lang yung kung ano mang opportunity ang naisip mo or merong nag-offer sa'yo ng opportunity, kunin mo agad. Yun, next. Sa'kin naman advice ko bilang 20 years old, i-explore mo lahat, gawin mo lahat kasi bata ka pa nun, akala mo tanda na, eh, 'no? Ilang taon ba? Bilang parang halos ka-age niyo siya. Oo. yun. Ano yung tingin Yun mong nga, ano, yun nga yung masasabi? pina-backtrack ko, eh. Parang explore mo lahat, 'wag kang magli-limit na ganito ako agad, na para dito ako, gano'n. Mas maganda kung ano yung nasa harap mo ganapan mo lang, gawin mo lang, gano'n. Pagdating sa ano mo, dito, focus ka muna sa 'di ko alam kung ito ba yung time na maganda na mag-focus na sa sarili or enjoyin mo lang muna, eh. Feel ko siguro mas maganda enjoyin mo na lang muna lahat. Kasi 'pag nag-focus ka na sa sarili, magla-lock in ka na niyan, baka 'di mo na ma-enjoy yung life. So, siguro sa 20 enjoy mo lahat ng mga para 'di ka manghihinayang na, "Di ko yan naranasan," gano'n. Pero kung meron ng mga opportunity sa'yo na magle-lead up sa gano'ng situation na kailangan mo na mag-lock in, grab mo rin 'yun kasi swerte mo kasi maaga pa lang lumitaw na 'yun sa'yo agad. Kaya pero yung pinakamahalaga dun, since nasa ganyang edad ka pa, enjoy mo lang, maglaro ka lang ng maglaro, matuwa ka lang sa paligid mo, pakisamahan mo lahat, yun. Abusuin mo yung katawan mo habang bata ka pa. Ba't hindi umabot sa pagtanda? Baka madali niyo yun hanggang pagtanda. Hindi kami nagbabawas ng sugal. Yun, galingan mo G. Parang ano lang 'to, yung tanong niya, nag-a-advice lang ako sa sa sarili ko, bata. Sa 20 years old na ako, yung mga experience, sasabihing parang ikukuwento ko na lang kung ano bang meron ako nung 20 years old ako. Kasi ilang taon na ba ako? 4 years ago ako 20. Kaya na i-compute. Oo. Pero kasi nung 20 ako, balagbag ako nun, eh. Ang dami kong ginagawa sa buhay bilang lakwatserong lalaki. Parang habang gumagala ako, may pinupuntahan ako kung saan-saang lugar, doon ko na rin hinahanap yung sarili ko. Parang parang nag-e-explore ako, pero at the same time, hinahanap ko din kung ano yung gusto ko. Kasi hindi naman mag-e-end up kung ano yung ginagawa natin, yun din yung magagawa natin hanggang dulo, eh. Siyempre sa tingin ko sa 20 years old, yun talaga yung best time para hanapin mo rin yung sarili mo habang nag-e-enjoy or nag-e-explore sa buhay. Kasi maraming papasok diyan na instances na sabihin parang yung 20 kasi dun na pumapasok yung yung nagkakaroon ka ng anxiety sa paligid din. Nagiging picky ka na. Oo, nagiging picky ka paano ba yun? Nagiging picky ka kung ano ba yung papasukin mo. Kasi ikaw din naman magdedesisyon para sa sarili mo, hanggang dulo. Pero yun nga, hangga't nandiyan ka pa lang sa edad na yan, dapat sinasagad mo na sarili mo. Kasi 'pag tumatanda ka, mas marami ka ng nagiging responsibilidad, mas marami ka ng iniisip na problema. Hindi ka na makakapag-focus sa shits mo. Oo, gano'n. Kasi parang kabayo ka na nga niyan, nakagano'n ka na, oh. Sa iisa ka na lang nakatingin. Eh, ngayon habang bata ka pa da't malawak yung yung tawag dito, nasasakupan mo. Ganapan mo lahat. Oo, gaganapan mo talaga lahat. Para makita mo kung sino ka hanggang dulo. Ikaw, Kuya Jop? Ang ganda nun, parang nagma-mature ka. Parang nung mga nakaraan, balagbag lang tayo, Iba pala nagagawa ng podcast na 'to, 'no? Yan, manood kayo, marami kayong makukuha ditong bullshit. Halo-halo. Halo-halo dito, halo-halo.
Sa akin naman 20. Ilang years ago? Hindi, kaka-20 ko lang. 19 ka lang Para po. sa Oo, 19 lang ako kahapon. Para sa akin 'to, eh. Ako nagtanong niyan. Hindi, ang pinaka best advice ko diyan, kasi, i-ano ko lang, i-backtrack ko lang. Nung 20 kasi ako, college ako nun, focus lang talaga ako sa pag-aaral. Dun ko nga sinabi kanina na iba kasi yung thinking ng 20 ngayon sa 20 dati. Yung 20 dati, ang thinking namin diyan, nasa college level yan lahat. Lahat yan patungo sa diploma, eh. Kasi yun yung meta dati. Ngayon siyempre, talagang putok na yung social media, nakikita na yung mga lifestyle ng mga hustler. Siyempre nagiging picky na rin yung mga netizens na, "Ay, ito yung gusto kong ano, Nag-iiba na tahaking." yung nadagdagan na yung choices nila ng Oo. future 'no? Lalo na ano, pabata ng pabata yung gumagamit ng ano, social media. So itong si brother, for sure ano 'to, ang mga pina-follow nito mga hustler. Pero okey yun na ganun yung ano mo, thinking mo ngayon. Ang advice ko kung 20 ka, kung meron kang sapat na ano, na idea, kung may mga idea ka, kung sabihin na natin, ayan ang naiisip ko kasi diyan gusto niya mag-business, eh. Tingin ko, kasi gusto niya magsimula ng ano, Oo kasi nga buhay naman. ka naman na, nandito ka na, anong sisimulan mo? Siyempre ang gusto mong simulan is yung buhay mo para sa future. So gusto mo ng something makakapagbigay ng maraming pera sa'yo, gano'n. Ang best advice ko dun is kung meron kang idea when it comes sa business, kahit for sure naman wala ka pa masyadong ano 'no, experience sa business. Kung may naisip ka na gawin, gawin mo na agad. Oo, simulan mo Simulan mo na agad, mag-fail ka na agad. mismo. Oo, tama. Wala kasing ano, wala naman kasing kasiguraduhan lalo na sa first time na magsa-succeed ka, walang gano'n. Tingin mo yung mga batang napapanood mo sa social media na multi-millionaire ngayon, yun yung first ano nila, first Business, project? oo, Hindi. For sure ano na 'yan, marami na nag-fail. Yun kasi ang hindi napapakita sa internet. failure. Kaya masyado natin ano, masyado natin naro-romanticize yung mga kuwento ng Successful mga na. naging successful. Pero kung magdi-deep dive tayo sa story nila, ang dami pala talaga nilang failures. So, eto as ano, transparency na rin 'no, na naranasan na rin naman namin 'yan na marami kaming naging hassle na sobrang nag-fail talaga nung una. Huwag kang matakot ano, mag-fail. Talagang ano, kung may naisip ka na idea diyan sa gusto mong ibenta or what, kung ano mang bagay 'yan 'no, Huwag matulugan. legal man o illegal, Ay, 'di ba? I-ano mo lang, i-push mo lang. Yung illegal na sinasabi ko, alam ko iba yung nasa isip mo, pero as long as habang tumatagal ka sa mundo, hindi lang yun yung illegal na mae-encounter mismo, mo. mismo. Ako nagkorpo ako ng matagal, ang daming illegal sa loob at pumipera ng malaki. Ako aminado ako, naging involved ako dun, 'di ba? So, kung ano man gusto ko sabihin yun, mag-ano ka lang, mag-explore ka lang, 'wag kang matakot sa mga opportunity na nasa harap mo. Kasi ano 'to, wala kasing certainty yung growth mo pagdating ng 3 to 5 years ngayon na 20 ka, eh. Oo, Kaya busugin mo yung sarili mo ng experience. Mag-fail ka na mag-fail, okey lang. Pagdating mo ng 25, i-compare mo yung sarili mo sa iba, mas matatag ka na. hmm, 'Pag nagkuwentuhan kayo ng mga sabihin natin mga dati mong kaklase, Oo, mga tropa. ano ka na, iba na yung thinking mo, eh. Totoo yun, magbabago ka talaga. Magbabago yung way of thinking mo, yung perspective mo sa mga bagay-bagay, pero still ikaw pa rin 'yan. Kaya nga gano'n pa rin still, eh. Hindi nila maintindihan 'yun, eh. Wala naman nagbago sa akin. 'Yun pa rin naman ako, 'di ba? Nag-focus na nga ako sa pangarap ko nung bata ako. Siyempre nung bata ka nangarap ka ng oo, ayun, 'yun din, buhayin mo yung pangarap mo nung bata ka, mismo. yun. Yung Sabay mo imagination sa mo. practice. Oo, sabay mo sa process. Enjoy mo yung process, madugo 'yan, nakakaiyak 'yan. Siyempre diyan na papasok yung self-development. Hindi hindi lang 'to yung sa sa hustle, marami ka pang puwedeng matuklasan. Oo. Kasi habang nagha-hustle ka, dun mo matututunan kung anong klaseng tao ka, kung paano mo Do'n ka na na-handle yung emotion do'n ka mo. patitibayan, eh. So yun lang, enjoy life lang. Yun pa lang yung sa hustle. Oo. Sa mga kaibigan pa, 'di ba, enjoyin mo lang din yung mga kaibigan mo. Hangga't kaya mo kasi bata ka, marami kang time, marami kang energy, Diyan mo ubusin mo ibuhos lahat, Oo, lahat. oo.
Pero hindi ko advisable na yung wawasakin yung katawan mo. Wag na. Kasi baka hindi ka naman umabot ng 25 niyan, 'di ba? Yung mga bisyo, inom, kung may nagyosi ka, ano lang, in moderation lang lahat. Hindi mo naman maiiwasan na magawa 'yun lalo na bata ka, may mga tropahan ka Daanan mo diyan. lang, daanan mo lang. Dadaanan mo lang pero 'wag mo tatambayan. 'Yun nga yung maganda dun, eh. Kaya sinasabi namin na experience-in mo na lahat, mag-fail ka na kung mag-fail kasi darating ka sa time ng age mo na halos parang na-experience mo na lahat, eh, then tsaka ka pipili. Alin ba dito yung kahit nagfe-fail ako, kaya kong panindigan hanggang huli na, then dun na papasok yung lock-in. Hindi naman porket na marami ka na na-experience, pipili ka ng isa, tapos feeling mo Tama na win na agad, lagi yun, tama na hindi. agad. Pipili ka lang ng isa at your Dun mo certain sisimulan. age. Oo. Oo, yun. Dun mo siya sisimulan, dun ka magla-lock-in. Kumbaga, masakit na yung path na pipiliin mo na yun, pero kaya mo na siyang i-endure. Kasi mature ka na enough, nakilala mo na yung sarili mo. Yun na yung parang, 'pag itong linya na 'to, alam mo ikaw yun. Yun na yun. Pero ngayon, enjoy ka lang. Lahat gawin mo, lahat Lahat ng experience-in mo. experience kunin mo Oo, lahat ng mga para opportunity sa paligid, puta kunin mo lahat. kaya nga maganda talaga marami kang experience sa buhay. Kasi 'pag nahihirapan ka ng kumita ng pera, marami kang maiisip na na puwede mo namang pagkakitaan. Kahit na hindi yun naman malaki, maka-survive ka lang sa araw-araw. Gano'n ko kasi nakita experience, eh. Ikaw? Sa'kin yung 'di ba nasa 20 years old ka na? Di ko alam kung nakita mo na, pero sana napapansin mo na kung asan yung passion mo, Oo. asan yung puso mo, gano'n. Kasi sobrang halaga nito sa mga ganitong edad para mapagpukusan mo siya, mapalaki mo pa, mas ma-improve mo pa yung passion mo, gano'n. Kasi 'pag nakita mo siya ng maaga, mapag-aaralan mo siya para 'pag dumating ka na sa stage na sa edad mo na medyo nag-grow ka na, naghahanap ka ng 'pag siyempre kakapasok mo lang, 'di mo alam kung magta-traditional ka ba or ipu-pursue mo yung hustling side. Pero kung meron ka ng passion, hindi ka mawawala, eh. Puwede mo parang anytime puwede mo siyang pasukin para matulungan ka niya sa mo, sa pagkakakilanlan mo sa sarili mo. Magandang magandang bitbit mo yun sa sa paglaki mo, yung passion mo na nini-improve mo siya palagi. Ngayon ba, kahit papaano nakikita niyo na yung niyo, yung parang path na gusto niyong tahakin? Kahit O papaano, Oo at this naman. moment? Ako, maaga pa lang. Ano yan, para maliwanagan din siya bago ka mapunta sa clarity na yan, in-experience mo ba yung mga bagay-bagay muna? Kumbaga in-expose mo muna yung sarili mo. Oo, parang tinry ko rin yung mga bagay na hindi ko gusto. Tinry ko yung mga bagay na hindi naman para sa akin, tapos tinry ko pa din. Kumbaga na-explore ko talaga siya lahat, eh. Nung bago ko ma-encounter yung para ko masabi na passion ko talaga siya, yun talaga yung trip ko. Ginawa ko talaga muna, tawag dito, bibigyan ako ng example. Nag-start ako sa creative akong tao, artist ako, gano'n. Nagsimula ako sa drawing, siyempre bata, parang yun yung pinakamalapit natin pagdating sa creative sa pagiging artist, eh. Drawing, drawing, drawing ako niyan. Binitbit ko yan hanggang high school. Tapos nakita ko nung patagal, nakikita ko hindi gano'n ka-solid yung yung pagiging magaling ko sa pagdo-drawing. Ayun yung naging basehan ko, 'pag hindi ako yung pinakamagaling sa bagay na yun sa paligid ko, hindi yun para sa'kin. Ewan ko kung magwo-work yun sa inyo, pero sa'kin yun yung ginagawa ko. Tapos nag-try naman ako ng iba pang klase ng ng art na puwede ko mapasukan. Yun nga yung sa photography, sa editing, tinry ko rin mag-paint ng konti, gano'n. Tapos hanggang nag-focus na lang ako sa ano ba yung parang nakita kong timeless dun na never akong mabo-bored, na gustong-gusto ko kahit dalhin mo na ako sa ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon, bitbit ko pa rin siya. Yun, dun ko siya napansin, dun ko nasabi na yun yung passion ko.
Ano yun? Sa iba ano, sa iba kahit papaano at this moment nakikita mo na yung path mo tsaka yung weapon mo na bibitbitin sa huli. Medyo medyo hindi pa. Kasi ako, patalon-talon ako sa mga ginagawa, Hindi pa kasi nag-start yun dun sa una sa delivery. Akala ko yun na. Hanggang sa napunta dun sa transpo naman, yung tawag dun, mototaxi. Akala ko yun na. Sabi ko, ito na yung ito na yung ikigai ko. Oo, ito na yung calling ko. Sabi ko, Pinupush ko na 'to. oo, ito na yung ikigai ko kasi gusto ko magmotor. Tapos Nakakaikot ka pa. nakakagala ako, Bayad. Tapos siyempre nakakatulong ka pa sa ibang tao, 'di ba? Ang sarap na nun. Sabi ko, ito na yata yung ikigai ko. Hindi. Talo na naman ako Nilipat ka dun na sa naman. kaya medyo 50-50 pa ako dun sa vision na, ay ito na yun. Kasi ewan ko, nag-ano pa ako, nag-experiment Hindi pa ka ako pa sa mga Pero bagay. eto, brother, yung nagtanong, i-take note mo yung mga sinabi ni Dale. Every time na May sure akala ka na, niya sure thing. yun na yung sure niya, nagja-jump siya. Yun yung pinaka the best na gawin mo ngayon. Hindi yung nag-i-stick ka diyan sa isang bagay na yan, pinipilit mo, pinipiga mo ng pinipiga, nauubos yung energy mo. Hindi mo namamalayan nauubos yung time mo. Ang haba pa ng time mo, eh. Oo. I-ano mo, kumbaga i-utilize mo yun. Tingnan mo si Dale, yan kahit papaano nakakapagsarili na yan. Pero sa kanya mismo sa kanya mismo galing na hindi niya pa daw alam, 'di ba? Pero may mga nararating na 'to. Pero busog sa experience 'to. Kumbaga street smart na 'to, nakapag-korpo na yan. Darating din naman yan, yung time mo na, ito na talaga, lock in na 'to, tangay na kahit anong mangyari. Oo. Kumbaga darating din yun through experience. Kasi isipin mo naman, paano ka mamimili kung wala kang experience? Oo, 'Di totoo ba yan. mahirap yun, eh. Kunwari sabihin na natin 20 'no, siya. Okay magde-decide ako, nasa shoe game ako, buy and sell shoe game. Wala akong alam. Yun lang ang alam ko sa buong buhay ko. Wala na, 'di ba? Paano kung biglang yan, mag-flop yan? Magiging bata ka ulit. Di hindi mo na alam ulit, babalik ka na naman sa simula. Na dapat mag-jump ka na mag-jump. Kung business 'yan, kung meron kang pangkapital, sige sunugin mo lang ng sunugin, walang problema dun. Matututo ka naman dun, eh. Tsaka marami ka ring makikilala along the way na Pinakamahalaga yun. pinakamahalaga yun. Marami kang makokonekan na tao. Yun lang. Ikaw ba? Wait lang. Ikaw pala. Sorry. Meron lang ako isa idagdag. Wait lang. Sorry. Dagdag kasi parang sa akin yung pagpasok mo ng 20s, yan, survival stage. Yan, based sa akin, parang survival stage yan. Yun nga, may mga makikilala kang tao, tapos hindi mo alam yung tao na yun, lesson lang pala siya, 'di ba? May makukuha kang opportunity, tapos yung opportunity na yun, di pala para sa'yo, so lesson na naman siya, 'di ba? Kumbaga, hindi mo mapapansin na yung mga lesson na yun, nagiging siya, magiging weapon mo siya as kung paano mag-survive along the way na 'pag tumatanda ka. Yun nga, based on my experience sa mga gano'n, yung mga patalon-talon ko na yun, may mga natututunan ako kung paano nga ba mag-survive dun sa mga gano'ng bagay. Kasi yung pagpasok mo ng 20s yan, papasok na diyan yung anxiety, burnouts, yan yung mo, yung 'pag may nakuha kang opportunity tapos hindi nag-work sa'yo, mabu-burnout ka, normal lang yan. Pero 'pag na-burnout ka, wag mong hayaan na Yun na lang. oo, na yun na lang, tsaka wag mo hayaan na nandun ka lang sa baba na yun. Tumayo ka, tapos maghanap ka ulit ng opportunity, 'di nauubos yan. Kung may taong mag-offer sa'yo mas maganda. Laging lesson learned lang. Oo, basta grab ka lang ng grab ng opportunity, yun yung pinaka ko sa'yo. Kung hindi mag-work, okey lang yan, maraming opportunity sa labas. Idagdag ko lang 'no, yung sa opportunity na yan kasi baka yan, parang baka gray area sa kanya yun na, ang daming opportunity. Hindi gano'n. Para makita mo yung opportunity kailangan ma-expose mo muna yung sarili mo sa labas. Hindi yan yung nakahiga ka diyan tapos may opportunity sa harap, hindi gano'n, na parang kasi nanalo sabihin mo sa wala loto nandito mataya. para kang gano'n, eh. Parang gusto mo manalo ng loto, 'di ka naman tumataya.
So, kung gusto mo ng opportunity sa isang bagay, i-expose mo yung sarili mo sa field na yun. Bigyan natin ng example para medyo compact, no? Kayo ba? Kaya niyo bigyan ng example? Ano lang 'to, About opportunity lang 'to. opportunity. Sa akin, example ko about opportunity. Kasi nagsisimula kasi ang opportunity para sa akin kapag marami kang kakilala or marami kang connect na tao, eh. Kasi siyempre once na marami kang kakilala, kunwari may naghahanap na ganito, kasi gano'n ako, eh, gano'n ko napapansin sarili ko. Marami akong kaibigan, may isa akong kaibigan na may ganito siyang ino-offer ta's alam niyang hindi ko kaya or busy ako gano'n, 'di ko maano. May iba akong may ibang tao akong ipapasok sa kanya na alam ko namang wala ring ginagawa, parang sabihin na natin gusto din kumita ng pera, ta's yun gano'n ginagawa ko, parang ako na yung nagiging middleman. Pero hindi ako gumawa nun, perspective ko lang siya na gano'n nagwo-work yung opportunity na pinapasa siya ng tao or outsourcing. Kasi siyempre ako, kunwari ayun yung pinsan ko kinuha ko na ano yun opportunity ko yun para magkaroon ng pera kasi walang-wala ako nun, sobrang dry ko nun. Tas yung pinsan ko, "Tara pasok ka sa ganito, pasok ka sa ganyan." Sabi ko sa kanya, ano ba 'yan, kasi baka mamaya magbubuhat yang ganyan-ganyan. Eh, alam ko namang hindi ako fit sa mga gano'ng trabaho. Puwede mo ng tanggihan Oo, puwede ko dapat. ng tanggihan. Pero ako bilang makulit na tao at gusto ko ng experience, kahit na wala naman akong idea sa gagawin namin, sabi ko, "Sige para din may pera ako." Eh, di ayun naging stable ako nung mga panahon na yun, nagkakaroon ako ng income. Oo, Opportunity. opportunity. Kaya nga 'pag may opportunity kang kaya mo naman or gusto mo siyang ma-experience, i-grab mo, ayun yung iga-grab mo. Huwag kang kukuha ng opportunity na hindi mo naman gusto na alam mo namang sa dulo parang i-imagine mo rin kasi kung anong nangyayari dun, eh. Parang, kung alam mong walang mangyayari sa dulo, parang mag-ano ka lang, ano ba yun, mag-e-exert ka lang ng effort, ganyan. Tapos parang di ka naman masaya, 'di wag mo nang ituloy. Kasi hindi ka naman masaya sa ginagawa mo, parang ini-stress mo lang sarili mo kasi bandang huli ikukuwento mo sa tao na ganito, ganyan, ang hirap, ang bigat, 'di ba? Kaya mas okey talaga na kahit hindi mo alam yung bagay na yun, once na papasukin mo, dapat buo yung loob mo. Gano'n palagi. Nila mabayag-mabay. Yun. Mahalaga yun dapat dala mo yung bayag mo. Kayo ba? Ako may gusto ko dagdag lang sa sa palipat-lipat ni Kuya James. Bakit? Ano lang, parang mahalaga lang yun habang nasa ka pa, ganyang edad na matutunan mo yung matuto ka mag-let go 'pag alam mo ng wala ng patutunguhan. Bigat mo. Hindi, yun hard lessons yun. Hard lesson. Hard lessons. Sa lahat ng part ng buhay yun ma-apply. Dapat marunong kailangan matutunan mo na mag-let go sa isang bagay kapag alam mong wala ng patutunguhan. Ayun pala, abot pa ba abot pa? Oo naman. Oo naman, the Abot whole pa, time marami naman. pa. Open time tayo. Sige, sige, sige. Ang swerte mo naman tropa. Sa PC6 po, pa-open time. Dagdag ko lang yun sa sa experience ni Kuya James, kasi ako Ikaw talaga. hindi kasi ang saya kasi marinig sa tao na kung ano yung na-experience mo, yun rin pala yung nangyayari sa buhay niya. Yung patalon-talon kung ano-anong ginagawa para lang magkapera. Kasi ako bata pa lang talaga, menor pa lang, namulat na ako sa parang yung trabaho. Matuwa sa pera. Oo, matuwa sa pera. Mukhang pera kasi ako nung bata pa, eh. Parang sabi ko, pera mabibili mo lahat ng gusto mo, eh. Hindi na Yung lang candy yung kaya ko hindi bilhin. na. Kumakain na ako sa Jollibee mag-isa. Pero yun nga, ako kasi parang ko na rin 'to sa'yo, bata pa kasi ako nung nagsimula akong magkaroon ng sarili kong parang pinagkakakitaan. Ayun, ano pa yun, siyempre minor ka pa nun dito sa Pinas, hindi naman yan. Minor ka, bakit nagtatrabaho ka diyan? Yung kaboy. Eh, yung tao na kasing yun, ang dami kasing nun, connect nun, ta's may mga kapit-kapit pa siya, kaya wala akong problema kung magtrabaho ako sa kanya, eh. Una yun parang naging bantay ako ng yun nga vape shop, minor pa ako, eh, puta bawal nga pumasok sa vape shop, eh, kasi minor, eh. Ta's ako bantay, 'di ba? Parang ang ko na rin nun, ang yabang ko na nun. "Tangina niyo bawal kayo pumasok dito, bawal kayo bumili." Ako lang. Ako bantay ako. Ta's yun nga 'di ba bantay. Tapos yun katulad ni Kuya Dale,
Nag-ano din ako, nag-MC Taxi. Yun, nag-enjoy din ako dun. Kaso naging dry din siya, eh, kasi ang hirap niya. Parang ang naging tingin ko sa kanya, para siya sa pamilyadong tao. Tas yung iba ngayon na nga, yung ibang ano, parang ibang magiging trabaho mo na lang, galing na lang siya sa ibang tao, ganyan. Or eto ang pinakamahalaga, kailangan may experience ka nga talaga. Kasi 'pag once na may experience ka, magkakaroon ka ng skills. Tas yung skills na yun magagamit mo na siya ano, eh, all around, eh. Parang, "Ito kaya ko 'to, eh." Gano'n ko Nakakataas ng confidence yung experience, eh. oo, gano'n. Sobra. Nagiging ano mo nga siya, parang hindi naman sa puwede mo siyang iyabang, parang puwede mo siyang ikwento sa tao na ganito yung pinagdadaanan ko, dapat parang hindi mo naman sinabing dapat ganito ka din, pero maganda kasi dun binibigyan mo siya ng idea na kung ako nagagawa ko, ikaw din. Kasi kunwari may tropa kang walang pera, tapos ikaw na yung magiging ano, tulay para magkaroon siya ng pera, para maisip niya sa sarili niyang kaya niya rin magkapera, 'di ba? Ganda lang pala kadali, no? Oo, ganun lang palagi. Ay, commercial na. Gigitna na sana ako. Yun nga, kasi sa buhay talaga bilang 20 years old, dapat marami ka talagang pagdaanan muna bago mo makita kung saan ka pupulutin. Kung sa kangkungan ba o sa gintong kangkong. Sa kangkong chip. Ayun, Sana all natagpuan. yung sa experience ko naman 'no, bilang marami-rami na rin naman ako na-experience at that age. Or at this moment pala 'no, marami na rin akong na opportunity na kinuha, maraming opportunity na na-miss, 'di ba? Given na na ako alam niyo na rin naman, na equip ako ng profession, 'di ba? Pero guaranteed ba 'yun? Siguro papasok 'yun sa second mo 'no, second question. Pero ito lang, hindi ako nag-stick dun sa kung ano yung meron ako after school. Lagi akong gutom sa opportunity kasi iniisip ko lagi ang haba pa ng buhay, eh. Kumbaga 'yan, na-inspire din ako sa mga nakikita ko sa social media, sa mga diyan, mga icon diyan na ano pa ba yung mga ginagawa nila para makatagos sa gano'ng level. So ako, experience ako na experience ng ganyan, nakikipag-usap ako sa iba't ibang tao. Let's say sabihin na natin, sa field ng ganitong hustle meron akong kakilala, kung kaya ko siyang i-reach, kakausapin ko talaga siya, eh. So gano'n lang, 'wag kang mahihiya mag-reach out sa mga taong alam mong makakatulong sa'yo. And at this moment naman, kahit papaano alam ko na yung yung tinatahak ko, eh. Though mahirap, wala nama ito sure walang madali. At sure din na baka hindi ka mag-succeed, 'di ba? Basta piliin mo lang kung ano yung worth it yung risk, worth it yung pagod mo, worth it yung iyak mo. Basta worth it lahat ng pagod mo, basta dun mo makikita yung sarili mo, eh. So ano 'yan, masyado ka pang bata, 20, Ang bigat mo na. ang bigat na masyado ng iniisip mo. Experiencehin mo lang lahat ng bagay, darating ka rin naman sa point na 'to na mapapaupo ka na lang, tutulala at Tutulala ka na lang. sasabihin mo na, "Kailangan ko na mag-stick sa isang game lang." Then yun, fo-focus ka na talaga nun 100%. Yun nga, sabi nga ni Sai, para ka ng kabayo, yung may takip sa mata. Focus ka lang sa goal. Yun na lang talaga iisipin mo. So, huwag ka masyadong ma-pressure, tuloy-tuloy mo lang. Tsaka ito lang, siguro last message ko, um, bilisan mo pero huwag kang magmamadali. Damn. Kung ano man yun, isipin mo lang yun kung anong meaning nun. Balik-balikan mo lang 'to yung video na 'to, makukuha mo yung message na yun. Lagay mo na sa notes mo, open mo yung phone mo. Ayun. So sa yung susunod mo na tanong, i-cut muna natin 'to para sa Abangan mo, next abangan mo. episode. Para sa'yo talaga 'tong weekend na 'to. Ang swerte mo naman, tropa. Weekend special. Weekend special para kay brother 'no. Yun. Ayun, peace. Suportahan niyo yung High Tables. Click niyo yung link diyan sa description. Kayo, mag-add to cart kayo, ubusin niyo yung putang inang mga damit nila. Yun, salamat. Peace.